Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome back sa ating online morning devotion. Ang ating title po sa umagang ito ay Ang Halaga ng Pagsunod kay Kristo. Ang halaga ng pagsunod kay Kristo. Ang ating talata po ay matatagpuan sa Aklat ng Lucas, Kabanata 14, talata 25 hanggang 33. Ito po ang sinasabi. Sinasamahan si Jesus ng napakaraming tao, kaya humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, kapag ang sino man ay lumapit sa akin at hindi niya ipinapailalim sa akin ang pag-ibig niya sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid na lalaki at babae, oo, maging ang kanyang sariling buhay, hindi siya maaaring maging alagad ko. Ang sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang sino man sa inyo ay nagnanais na magtayo ng isang tore, hindi ba't uupo muna siya at magbibilang ng halaga kung may sapat siyang salapi upang matapos ito? Kung mailalatag ang mga pundasyon ngunit hindi naman maitatayo, siya'y kukutsain ng lahat ng makakita. Sasabihin nila, nagsimula siyang magtayo ngunit hindi naman natapos. O kaya, kung ang 10,000 kawal ay makakalaban sa 20,000 darating na kalaban, at kung hindi, habang malayo pa ang kalaban, magsusugo siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman ang sino man sa inyo na hindi tumalikod sa lahat ng kanyang ari-arian ay hindi maaaring maging alagad ko. So, blessed are we for those who have read and heard the word of our Lord this morning. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi tungkol sa dami ng sumusunod, kundi sa lalim ng commitment natin. Katulad ng tao magtatayo ng tore o haring papasok sa digmaan, kailangan ng malinaw na pagdedesisyon at kahandaang magsakripisyo. Hindi pwedeng half-hearted, dapat buo ang puso at buhay. Paano tayo susunod ng buong buo sa ating Panginoon? Tandaan natin ang 5 letra, cross. Sabi nga ng ating Panginoon, dapat nating bitbitin ang kanya-kanya nating cross. So bitbitin natin ang ating mga krus at laging tandaan ang cross. C-R-O-S-S. So unang-una dito, C, commit to Christ. So unahin ang pagsamba kaysa gala tuwing linggo. Maglaan ng oras para sa daily devotion kahit 10 to 15 minutes lang. R, release distractions. So, bawasan ng social media na umaagaw ng oras kay Lord. Gumamit ng limit sa phone use at gamitin ang extra time sa prayer. O, obey His word. Piliin nating magpatawad kaysa gumanti dahil utos ito ni Jesus. Ating tanungin palagi ang ating sarili. Ano ang nais ni Lord sa sitwasyong ito bago magdesisyon? S, sacrifice willingly. Magbigay sa nangangailangan imbes na gastusin ito sa sariling luho. Maglaan ng resources, pera, oras, talento para sa gawain ng Diyos. At panghuling S, stay faithful. Kahit may problema, patuloy pa rin nagsisimba at sumasamba at naglilingkod sa ating Panginoon. Gumamit ng prayer journal para maalala ang kabutihan ng Diyos at manatiling tapat sa Kanya. At sa ating panghuli ngayong umagang ito, ang ating challenge na haharapin ngayong umagang ito. Ngayong linggo, pumili ng isang letra mula sa cross, C-R-O-S-S, na pinakamahirap para sa iyo. Isulat ito, ipag-pray araw-araw, at i-share sa isang kaibigan o kapatid sa pananampalataya para magkasama tayong magpalakasan at magpaalaala. Again, cross, commit to Christ, release distractions, obey His word, sacrifice willingly, and stay faithful.
Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat sa paalala na ang pagiging alagad ay hindi madali pero napakahalaga. Turuan mo kaming mag-commit sa iyo, magbitaw ng distractions, sumunod sa iyong salita, magsakripisyo ng bukal sa loob at manatiling tapat sa iyo hanggang wakas. At sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ikaw ang maging sandigan namin at maging kalakasan namin sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo. Ito na kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.